Ang 2011 Dallas Mavericks ay nakagawa ng isang tila imposibleng misyon ng pabagsakin ang pinakadominante at pinakakontrobersyal na koponan sa panahong yun ng Miami Heat na pinangungunahan ng kanilang Big Three na sina LeBron James, Dwayne Wade at Chris Bosh. Pero paano nga ba napabagsak ng underdog na koponang ito ang pader na koponan ng Miami Heat? Well, sa video natin ngayon mga idol ay ating pag-uusapan ng 2011 Dallas Mavericks. Hihimahin natin ang kanilang paglalakbay patungong kampyonato. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Ang Dallas Mavericks ay hindi itinuring na pangunahing contender sa season na yon. Sila ay tinutukoy bilang isang koponan na binubuo ng mga veteranong manlalaro na malapit na sa pagtatapos ng kanilang mga karera. Ang Dallas ay may kasaysayan na kabiguan sa NBA Finals mga idol. Ito ang masakit na pagkatalo nila sa Miami Heat noong 2006 NBA Finals na kung saan lumamang pa sila sa serye ng 2-0 bago natalo sa 4 na magkakasunod na laban. Well, ang 2011 na ito ang arkitektura ng koponan ng Dallas Mavericks ay nakasentro sa pagbibigay ng sapat na suporta kay Dirk Nowitzki, ang kanilang franchise cornerstone na nasa rurok pa rin ng kanyang karera sa edad na 32. Bumuo sila ng isang roster na may malalim na karanasan. Kasama niya si Jason Kidd sa edad na 37 ay hindi na ang dating mabilis na point guard na nakilala sa New Jersey Nets kundi naging isang matalinong floor general na may maasahang 3-point shot at matibay na perimeter defense. Ang kanyang basketball IQ ang siyang pangunahing dahilan sa pagpapatakbo ng opensa ng Dallas Mavericks. Nakapagtala siya ng 8.2 assists per game upang pamunuan ng koponan. Si Jason Terry naman na nag-average ng halos 16 points mula sa bench ay umakto bilang pangunahing scorer ng second unit, habang si Sean Marion na may kakaibang shooting form ngunit may elite na defensive instincts ay nagbigay ng katangi-tanging depensa laban sa mga pinakamagagaling na wing players ng kalaban. Pero ang pinakamahalagang karagdagan sa roster na ito mga idol ay itong si Tyson Chandler. Naging pundasyon ng kanilang depensa. Nagtala si Chandler ng 9.4 win share sa regular season at nagbigay ng physicality, lob threat at rim protection na matagal nang nawawala sa prangkisa ng Mavericks. Well, sa season ding ito nang makakuha pa sila ng buyout candidates tulad ni PJ Stojakovic upang punan ang pangangailangan sa outside shooting. Sa pagtatapos ng 2010-2011 regular season ng Dallas Mavericks ay nagtala ng impresibong kartada na 57-25 win-loss record na naglagay sa kanila sa ikatlong pwesto o third seed sa mahigpit na Western Conference. Ang taktikang ginamit nila sa season ito ay balanse sa opensa at depensa. Ang koponan ay hindi nagmamadali sa opensa mga idol, naglalaro sa mabagal na pace na pabor sa kanilang mga veteranong manlalaro. Ang paglalakbay ng Mavericks sa 2011 playoffs ay isa sa mga pinakamahirap na daan patungo sa kampyonato. Bakit? Kinakailangan nilang harapin at talunin ang ilan sa mga pinakamalakas, pinakabata at pinakapisikal na koponan sa Western Conference. Sa unang round ng playoffs, hinarap ng Dallas ang 6th seed na Portland Trail Blazers. Ang seryeng ito ay nag-iwan ng malaking marka sa Game 4 sa Moda Center. Sa larong ito kasi mga idol, lumamang na malaki ang Dallas sa ikatlong quarter at tila papunta na sana sa isang commanding 3-1 series lead. Subalit pinangunahan ni Brandon Roy na dumaranas pa ng matinding knee issues ang isang pangkasaysayang comeback. Nagtala si Roy ng 24 points karamihan sa fourth quarter upang nakawin ang panalo 84-82 at itabla ang serye sa 2-2. Pagdating sa Game 5 sa American Airlines Center, nanalo ulit ang Mavericks 93-82 sa pangunguna ng 25 points ni Dirk Nowitzki at napakalaking 20 rebounds ni Tyson Chandler habang nagambag si Jason Kidd ng 14 assists. At tinapos na nga nila ang serye sa Game 6 103-96 sa mismong baluarte pa ng Portland mga idol, na kung saan pumutok si Dirk ng 33 points at 11 rebounds. Ang susunod nilang nakalaban ay ang defending champion ng Los Angeles Lakers na pinangungunahan ni Kobe Bryant at Pau Gasol. Ang Lakers ay naglalayong makakuha ng kanilang ikatlong sunod na kampyonato o three-peat, ngunit ang seryeng ito ay nauwi sa isang makasaysayang pagpalo at ganap na dominasyon ng Mavericks mga idol. Ninakaw ng Dallas ang Game 1 at Game 2 sa Crypto.com Arena sa Los Angeles. Ito ay nagmarka sa unang pagkakataon na natalo ang Lakers sa unang dalawang laro ng playoff series sa kanilang sariling baluarte pa. Ngunit hindi lang yan mga idol, dahil pagdating sa Game 3 and 4 sa baluarte na ng Dallas ay nilampaso nila ang Lakers at hindi man lang pinaisa at tuluyang winalis ito. Kaya pasok sila sa West Finals. Well, pagkatapos walisin ng Lakers, sinarap ng Mavericks ang batang koponan ng Oklahoma City Thunder na pinangungunahan ng hinaharap ng mga MVP na sina Kevin Durant, Russell Westbrook at James Harden. Ang match
match-up na ito ay nagpakita ng kaibahan ng veteranong talino o veteran savvy laban sa walang humpay na atletisismo ng kabataan. Ang serye ay agad na nakakuha ng pandaigdigang atensyon dahil sa makasaysayang pagganap ni Dirk Nowitzki sa Game 1. Ipinakita ni Dirk Nowitzki na wala siyang kalawang mula sa mahabang pahinga. Nagtala lang naman siya mga idol ng 48 points mula sa napakahusay na 12 of 15 shooting mula sa field. Higit pa rito, nagtala siya ng isang NBA playoff record sa pamamagitan ng pagpasok ng lahat ng kanyang 24 na free throws attempts. 24 of 24 mga idol na nagpakita ng kanyang kahusayan sa pagkuha ng fouls laban sa mga batang defenders tulad nila Serge Ibaka at Nick Colaison. Ang kanyang performance sa larong yun na nagdala sa Dallas ng 121-112 na panalo sa Game 1 ay tinuturing na isa sa pinakadominante at pinaka-efficient sa buong kasaysayan ng NBA playoffs. Well, kahit na nagpakita ng malakas na opensa ang Thunder, partikular si Kevin Durant na madalas tumala ng higit 25 points at 10 rebounds bawat laro, ang karanasan ng Dallas at galing ni Jason Kidd sa pag-facilitate ay naging labis na problema para kay Thunder coach Scott Brooks. Sa Game 4 kung saan nanalo ang Dallas 112-105 sa overtime, bumawi si Nowitzki ng 40 points habang nagtala si Kidd ng 7 assists at kinontrol ang tempo ng laro. Sa Game 5 ng serye, nagambag si Sean Marion ng 26 points upang tapusin na ang serye sa loob ng 5 laro 4-1 na nagpabalik sa Dallas Mavericks sa NBA Finals sa unang pagkakataon mula pa noong 2006 mga idol. Well, ang 2011 NBA Finals ay hindi lamang isang labanan para sa tropeyo. Ito ay isang serye na may malalim na naratibo na paghihigante, katubusan at tactical na henyo. Pumasok ang Miami Heat bilang heavy favorites dahil sa kanilang star power at physical na dominasyon. Nagsimula ang serye sa baluarte ng Miami. Sa Game 1, nakuha ng Miami ang panalo 92-84 na kung saan pinamunuan ni LeBron James ang kanyang kupunan at kumamada ng 24 points habang nagtala naman si Dwayne Wade ng 22 points at 10 rebounds. Habang sa Dallas ay nagbigay naman ng 27 points si Dirk Nowitzki, ngunit hindi ito naging sapat upang mapigilan ang agresibong atake ng Miami. Well, ang Game 2 ay nagsilbing turning point ng buong serye at isa sa pinaka hindi malilimutang comeback sa kasaysayan ng finals. Sa kalagitnaan ng fourth quarter, lumamang ang Miami ng 15 points 88-73 kasunod ng isang 3-pointer ni Dwayne Wade. Ngunit sa natitirang 7 minuto ng laro, isinagawa ng Dallas ang isang napakalakas at perpektong run na 22-5 mga idol. Ang pagbangon na ito ay tinapos ng game-winning left-handed layup ni Dirk Nowitzki na bumasag sa depensa ni Chris Bosh na nagtapos sa laro sa score na 95-93 na itabla ng Dallas ang serye at nakuha ang momentum at home court advantage pa uwi sa Texas. Bumalik ang serye sa American Airlines Center para sa Game 3 ngunit nanalo dito ang Miami sa isang dikdikan na labanan 88-86. Muling nakuha ng Heat ang home court advantage nito at lumabang sa serye 2-1. Ang Game 4 naman ay magiging isang maalamat na bahagi ng kasaysayan ni Dirk Nowitzki mga idol at ng buong NBA. Kilala ngayon bilang flu game ng bagong henerasyon. Naglaro si Nowitzki na may matinding lagnat, may matinding sipon na tubo sa kabila ng kanyang karamdaman at hindi magandang shooting sa unang 3 quarters. Dahil sa kawalan ng enerhiya, nagpakita siya ng matinding tibay ng loob mga idol. Nagtala siya ng 21 points kung saan 10 points dito ay nangyari sa napakahalagang ika-4 na quarter upang buhatin ng Dallas sa isang manipis na 86-83 na panalo. Naitabla muli ng Dallas ang serye sa 2-2. Well, pagdating ng Game 5 series, gumawa si Coach Rick Carlisle ng isang napakalaking tactical na pagbabago. Pinasok niya ang maliit ngunit matalinong point guard na si JJ Barea sa starting lineup upang palitan si Deshaun Stevenson. Ang hakbang na ito ay nagpabilis sa opensa ng Dallas. Nagdagdag ng isa pang ball handler at nagdulot ng matinding kalituhan sa depensa ng Miami. Nagbunga ang malaking desisyon ni Coach Rick Carlisle. Nagambag kasi si Barea ng 17 points at 4 assists. Madalas na binabasag ang unang linya ng depensa ng Heat. Well, ang Miami ay nakipagsabayan ngunit sa mga huling sandali ng laro, gumawa ang Dallas ng pamatay na 17-4 run. Isinalpak ni Jason Terry ang isang dagger 3-pointer sa mismong harapan ni LeBron James upang selyuhan ng panalo 112-103. Nakuha ng Dallas ang 3-2 series lead mga idol. Well, dako na tayo sa Game 6 sa baluarte ulit ng Miami Heat. Do or die ang sitwasyon ng Miami sa harap ng kanilang sariling mga taga-suporta. Sa larong ito ay pinamalas ni Jason Terry na siya ang perpektong katuwang ni Dirk Nowitzki mga idol. Nagpasabog si Terry ng 27 points mula sa bench upang pangunahan ang opensa ng Mavericks, lalo na noong mga oras na hirap makahanap ng rhythm si Nowitzki. Bagamat nahirapan si Nowitzki sa kanyang shooting sa unang 3 quarters, nahanap naman niya ang kanyang tiwala at ritmo sa ika-4 na quarter mga idol. Nagtala siya ng 10 points
points sa huling yugto at tinapos ang laro na may 21 points at 11 rebounds. At sa huling busina ng laro, panalo ang Dallas Mavericks. Nasungkit nila ang panalo sa final score na 105-95 mga idol at tuluyang nakamit ang kauna-unahang NBA Championship sa kasaysayan ng kanilang prangkisa. Grabe ang finals na ito mga idol, pinabagsak ng Dallas ang Heat at ang victory nito na sila LeBron James, Dwayne Wade at Chris Bosh. Well kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa 2011 Dallas Mavericks ang lumampaso sa super team na Miami Heat?